sulod ko din pinto. Ganyan manawano, mga alas 6 pero kape niya. Panay ang pagkalampag at paghampas sa hawak nilang mga kaldero ang mga tiga-barangay Inayawan sa Cebu City. Wala raw aayaw. Mag-iingay at mag-iingay raw sila. Ito kasi ang sinasabing paraan upang mairita at mabulabog daw ang pinaniniwalaan nilang kumuha sa 6 na taong gulang na batang itago natin sa pangalang Elena, na anila itinago di umano ng maligno. Kwento ng ina ng bata na si Genevieve, alas 8 ng gabi nung napansin nilang nawawala si Elena. Ito ko sa mong balay, kaya nagtabiyog ko sa kong usasad ka anak, napatulog. Na! Saan ka punta? Katong nilakaw siya, ako siyang gipangutan na, pero wala na siya nitubag. Nidagan siya kalit uban iyang mga kaduwa. Si Elena, naglaro raw sa tapat ng kanilang bahay, malapit sa rubber tree. Nakauli pa man siya sa mong ato niya. Gitawag na ko siya kay pakanon na. Natawag na akong anak. Ako siyang gigawas, gipangita. Mao na tong time mga. Pinaliya. Kung saan-saan na raw nila ito hinanap. Pero bigo sila. Abot sila og sapa. Basta lagyo ang naabot sa mga uyuan. Kasityo po namo. Alas 6 pa kape nawa ang bata. Mag-alas 10 na pa daw. Pag-ipamukit eh. Hindi pa raw nakatulong kina Genevieve ang kanya-kanyang hinala ng mga kapitbahay. Kinidnap ang bata. Baka pinagtripan ng mga adik. Kinuha ng inkanto. Pagka-oras atong pagkakuan na itabua. Gingnan na gikuan na. Ati, gawas na taon ati kay. May nakauna na nga among ipakuan subay. Ang tinutukoy nilang subay ang paghahanap o pagtetrace sa kinaroroonan ng bata. Kaya dito na sila sumangguni sa manggagamot. Kinsay na ay si kanang o cellphone atong tuwagan si nang nining kay atong ipasubay mintas bag-o pa kaayo. Kaning subayan ako. Nay matag-anaan kaning kahoy mo taas siya. Pangayuan mig kuan niya pangalan sa bata nga nawa. Ya pagsubay na ako nga mao na ang bata. Nitaas man ni ang kahoy. Wala kung manamaan ato nga ang nagtago na ato niya. Dili gid nato. Naara na diha gitapigan na pagsaba-saba lang mo to mga siglingan jud tanan der. Halos buong barangay nagbayanihan sa pag-iingay. Walang humpay nilang pinagahampas ang mga bit-bit nilang kawali at kaldero sa pag-asang maririndi ang sinasabing maligno para raw ilabas na nito ang bata. Pero habang lumalalim ang gabi, mas lumalalim din ang pag-aalala ni Genevieve. Lalo't hindi raw ito ang unang beses na may nawalang bata sa kanilang barangay. Sa una sad na ay nahitabo inana diri, nya kadugay-dugay na mo to akong anak mo puy nasundan ron. Ang kapitbahay nilang si Adelina, nagpausok na rin malapit sa truck kung saan daw huling nakita si Elena. Hanggang si Adelina may napansin sa nakaparadang truck. Pag-ispat na ko dito sa may gilid sakyanan, una ang nakita nako, tail ra gyud sa iro. Di wala ra ko. Pero lain man gyud ang akong lawas atong higayon na, murag nanginit, unya murag na imbitad sa ako ang buhok diri sa likod. Nya mo to ning syagit ko na ay bata. Salamat sa truck! Salamat sa truck! Pagkakita nako sa bata, ang itsura gyud niya kanang itong kayong ang iyahang nawong, ang iyahang mata pula. Ako di man jud kumutuo kanang gitago-tago, maligno-maligno, pero katong time lahi gyud ang akong gibati. Ako na yung nagbuhat, nagdadali akong pumunta sa maraming tao. Hindi siya umiyak, parang mukha ng aso na parang galit. Yung kanyang mata ay maitim, parang ng putik, pero hindi siya basa. Abo, yung abo. Galing sa lupa, hinila ko. Gikan na mig barangay pagkatagtaw diri na mi pauli. Tahos man mi kay ngita pa mi kay naman minadunggan lagi nga nanawag pa sa iyang pangalan. Salamat sa truck! Salamat sa truck! Abangan mamaya! 6 na taong gulang na si Elena mula Barangay Inayawan sa Cebu City. Halos 2 oras na nawala.
Paniniwala ng mga residente, itinago di umano ito ng isang maligno. Kaya para marindi raw ang di umano engkanto at ibalik nito ang bata, nag-ingay sila gamit ang mga sandok at kaldero. At makalipas lang ang ilang oras, walang kung ano-ano, biglang lumitaw si Elena. Pero paanong napunta sa ilalim ng truck si Elena? At totoo nga bang may kumuha sa kanyang maligno? O siyang istoryan nga, ati asa day kagikan. Nanibiro na ako. Sa aming pagbabalik, ang 6 na taong gulang ng itago natin sa pangalang Elena mula Barangay Inayawan sa Cebu City. Halos 2 oras na nawala. Paniniwala ng mga residente, itinago di umano ito ng isang maligno. Kaya para marindi raw at ibalik nito ang bata, nag-ingay sila gamit ang mga sandok at kaldero. At makalipas lang ang ilang oras, walang kung ano-ano, biglang lumitaw si Elena. Laman sa truck! Laman siya sa truck! Mubaga sa yung diri, mata, kay hagbayan naman dito siyang hinilak sa kanmulo pa siya gipangita. Ako, di man dyan kumutuo ka ng gitago-tago, maligno-maligno. Pero katong time, lahi yun ang akong gibate. Si Elena, ikwinento ang buong pangyayari. Naglalaro lang daw siya sa may truck nung may di umano humila sa kanya. Kububutang sa ilalong truck. Di man makita yung nangkay, yung mga gitabunan. Buman ato kay, iya ko gisod sa ilang balay. Dako ka ilang balay niya, indot. Padumdum ka kuan ka sa silingan na nato ang nakuha nimo, dili madako kayong tao niya. Makiduwa niya, 3 ka lalaki og 1 ka babae, dako kayong tao. Ipaduwa ko na sila. Nakadungog ko sa ilang tingog niya, napaaso sila. Lumrasag ko ka, masaba man ko, ilamang kumpat yun. Ayon sa manggagamot, ang di umano tirahan ng sinasabing maligno, ang puno raw ng goma, ang rubber tree, malapit sa truck kung saan nakita ang bata. Agta daw. Sa una, kanang kahuya, na nagpuyo din ha tigulang. Base sa istorya sa tigulang, pirmi na niya ginahalaran. Daga birnis, kaya naapod sila na matikdan din ha. Ang agta ay isa siya sa kategorya ng mga kapre. Malaking mukhang tao naman, pero twice yung kalakihan. Mahilig din siya na tumambay sa mga puno. Through the years, nauulit yung pagkukwento. At itong pagkukwento na ito ay napupunta sa kamalayan natin. Pinalia. Anak ni Kulot ko bing sa kanya panawana mga lasay sa kapin niya. Kapag may nangyari na hindi natin maipaliwanag, bumabaling tayo doon sa supernatural. Samantala, hinanap din ng aming team ang driver ng truck kung saan nakita si Elena. Wala yung milabot anak kay nangatulog naman mi anak hitabo agad. Buntag na kay ko kabaloan na nga nadi na wala nga bata. 2 years na gid diri nagka-park diri kay first time po to na nahitabo nga bata na wala. Yung mga CCTV natin for now nandito pa sa mga major roads talaga natin. Wala nilang ma-trace yung bata na lumabas sa daan. Medyo madilim yung area diyan kasi hindi pa talaga marami yung mga poste doon. Wala naman tayong nakita na foul play doon sa pangyayari. Wala pong indikasyon na gustong dumukot sa bata o magtatago. Yung L-truck na nakita natin na doon po nakatago yung bata, doon nakatulog. Para matulungan ang mag-ina na maintindihan ang nangyari, ipinakonsulta namin sila sa isang psychiatrist. Most of the children during that age, hindi naman sila basta-basta nagsisinungaling. They just tend to say what they saw or what they experienced. Kahit iba-ibahin mo yung tanong, consistent yung answer niya. There are really no overt signs of psychiatric problems. Then more of psychotherapy because there might be signs of trauma na hindi lang siya visible at this point in time. Dili man lalim di ay nga may nana mawag tangag anak. Dili na ko ganahan nga makuan siya nako. Mawa pa. Laman sa truck! Laman siya sa truck!
totoo man o hinding may malignong kumuha sa bata sa Cebu, isa lang ang sigurado. Mga bata, makinig lagi kina nanay at tatay. Pagkagat ng dilim, huwag nang lumabas ng bahay para malayo kayo sa anumang uri ng panganib. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.